tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sama-sama tayo sa ating pagpupuri, pasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay na pinagkaloob sa ating lahat. Ang lalo na ang biyaya na mapaglingkuran ng Diyos sa abot ng ating makakaya bilang mga lectors at commentators. Nawa ang biyaya na ito ay lalo nating papaunlad at palalim upang ating paglilingkod ay maging karapat-dapat, kalugod-lugod sa Diyos. Ihain pa natin ang lahat ng ating mga kahilingan, kalakip ng paghingi natin ng patawad sa mga pagkakataon na tayo ay nanghihina, tayo ay nawawala ng pananalig, pag-asa. Huwag tayo ng patawad sa Diyos. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, Kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, Kawan mo kami. Panginoon, Kawan mo kami. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, kapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Rigin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalawad mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim.
Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay walang utos. Wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol na matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon, At sumailin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yan, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tuminding naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ang mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako pang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.
Giliw na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang mabuting balita ng Diyos. Naparito ako pang tawagin ang mga makasalanan, ang mga may sakit, ang mga may karamdaman. Isang palaisipan sa mga Pariseo, sa mga eskriba noong panahon yon, kung bakit tinawag ni Jesus ang isang tinuturing na makasalanan, isang publikano, isang maniningil ng buwis, si Levi o Mateo. Sapagkat yung unang mga tinawag niya, tanggap ng mga tao, mga mangingisda. Noong panahon yon, marami ang mga mangingisda, marami ang kumikita sa tabing dagat, kaya yon ang mga unang tinawag ni Jesus. Ang magkakapatid na Santiago, Juan, Pedro at Andres. Ngunit yung panglibang tinawag ni Jesus ay si Levi, isang kasapi ang tinatawag nilang makasalanan, maniningil ng buwis. Alam naman natin noong panahon yon, ang Israel ay nasasakupan ng Imperyo Romano. Kaya bilang nasasakupan, sila ay mayroong obligasyon na magbayad ng buwis sa Roma. At yung pagbabayad nila ng buwis ay siyempre ayaw na ayaw nila. Mayahambing natin ito sa ating mga ninuno noong panahon ng Kastila na siniil din o pinahirapan din ng mga Kastila sa pagbabayad ng buwis. Kaya nga nung si Bonifacio at ang mga katipunero ay nag-alsa doon sa tinatawag nating unang sigaw sa Pugadlawin o ay sinira nila ang kanilang mga sedula. Yun yung kanilang paglaban sa sumasako sa Pilipinas sa mga Kastila. Kaya po ayaw na mga Israeli ang pagbabayad na ito ng buwis. Sabagat sinisil sila at pinahihirapan ng mga banyaga. At ang kinasangkapan ng mga banyaga sa gawain ito ay mismong mga kababayan nila na tinatawag na mga publikano. Kaya hindi nila matanggap kung bakit si Jesus na nangangaral ay tumawag ng isang kalaban nila. Isang para sa kanila ay hindi katanggap-tanggap, hindi mapapaniwalaan. Sa imagine ninyo yung kanilang galit, yung sama ng loob nila. Kaya rito pinagtanggol ni Jesus si Levi na sinabi niyang, naparito ako, hindi pang tawagin ang mga banal, kundi ang mga makasalanan. Sa inyong samahan bilang mga electors, commentators, ay paglahad ng salita ng Diyos. Marahil paminsan-minsan, meron din tayong ganitong kaugalian. Pag meron tayong bagong kasapi, para bang inuuri natin, dapat kaya siya o hindi? Hindi ba meron tayong screening committee? Napakahirap
yung maging kasama ka sa screening committee. Pero mo, i-screenin mo sila na para bagang ikaw ay napakagaling o napakahusay. Pati yung buhay nila, sisiyasatin mo. Ano bang uri ng pamilya siya nagmula? Mula ba siya sa maganda, mahusay, banal na pamilya? O mula ba siya sa isang broken family? Naalala ko nung dati na merong naghinga ng sama ng loob sa akin nung nandoon pa ako sa dati kong parokya. Sabi niya, Father, hinuhusgahan po ako ng mga kasamahan ko. Hindi raw po ako dapat na bumasa ng salita ng Diyos. Natawa na lang ako. Sabi ko, sino ba humuhusga sa iyo? So sinabi niya mga pangalan. Ganun ba? Patunayan mo sa kanila na hindi tama ang kanilang akusasyon sa iyo. Huwag mo masyadong pansinin. Kasi lahat tayo ay meron din namang kahinaan. Meron tayong kanya-kanyang tinatawag na maitim na sandali o maitim na bahagi ng ating buhay. Huwag mo nang pansinin. Kasi pag pinansin mo yan, hindi ka makapaglilingkod. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang batik. Pagka iisa-isahin natin yan, baka wala tayong makuha. Baka wala tayong makuhang miyembro. Kasi lahat, mayroong kanya-kanyang pintas, may kanya-kanyang tinatawag na kahinaan. Naalala ko nung kami bago ordinan ng mga pari, itinatawag pa ang pangalan namin sa aming parokya. Para kaming ikakasal. Hindi ba? Ganun yung mga kinakasal, itinatawag sa mga parokya. Kaya nga, sabi namin, paano kung merong magreklamo? Tagal naming nag-aral sa seminaryo, tapos masisira ba ito ng reklamo ng isa o dalawang tao na sisira sa amin? Kaya napakahirap, po? Kaya nga sabi namin noon, pabiro, sabi ng isang kaeskwela ko, pagka tayo o-ordinan, humanda na tayo sa ganong mga reklamo. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong masasabing hindi magandang side ng ating buhay. Kaya sa magpapatuloy ng ating misa, dalangin natin nawa tayo sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kaabahan, maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating paglilingkod. Sapagat sa Kanya tayo talagang unang-una naglilingkod. Maaaring hindi tayo magustuhan ng iba o ng mga kapamilya natin mismo, kapitbahay natin, kaibigan. Pero kung ang Diyos ang sa atin ay natutuwa, nagagalak sa ating paglilingkod, yun lang ang pinakamahalaga. At tayo rin naman ay magsikap sa ating paglilingkod na pahalagahan ang napakalaking pribilehiyo na tinanggap natin. Kasi ito ay isang malaking pribilehiyo. Hindi ito masasabi mong, it is my right. It is my... Ito yung pribilehiyo mo na ikaw ay pinili mula sa karamihan.
kahit hindi ka karapat-dapat. Kaya sikapin nating maging karapat-dapat sa biyayang ito ng Diyos. Sabagat ito ang isang magandang maipapamana ninyo sa inyong mga anak at mga kaapu-apuhan na ikaw ay naging lingkod ng Diyos. Ikaw ay hinirang, pinili, at binasbasan. Amen. Mga giliw na kapatid, tinatawagan tayo ng salita ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng pananampalataya, puno ng pagtitiwala bilang anak ng Diyos. Sama-sama tayong lumuhog sa Panginoon upang dinggin ang ating mga panalangin, basbasan at bigyan ng atas ang mga maglalahad ng kanyang salita. Sa bawat panalangin, ating itugon ng malakas, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang patuloy tayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng nakikinig sa banal na kasulatan, habang ito ay ipinahahayag, upang sa atin ang salita ng Diyos ay makatagpo ng mabungang taniman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga hindi pa nakakarinig ng mga aral ni Kristo, upang tayo ay maging handa na dalhin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga hinirang na maglalahad ng mga pagbasa sa loob ng banal na misa, upang ating maipahayag ng may matibay na pananampalataya at nang may mapagtiwalang tinig ang nagliligtas na salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Magsiluhod po. Amang mapagmahal, nung naglahad mula sa kasulatan sa sinagoga sa Nazaret ang iyong anak, ay kanyang pinahayag ang mabuting balita ng kaligtasan na pinaghandugan din niya ng kanyang buhay. Basbasan po itong mga hinirang naming maglalahad ng mga pagbasa sa aming pagtitipon habang kanilang pinahayag ang iyong salita na nagbibigay buhay. Patatagin mo po ang kanilang pananampalataya upang makapaglahad sila ng may tiwala at lakas ng loob at maisabuhay ang kanilang inilalahad. Hinihiling po namin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang alaala na anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang pakinabangan namin. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaysa na mga anghel at mga banal, pinagbubunyi namin ang iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang banal ang mga kaloob na ito, ang para sa amin ay maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, hinati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ay hindi nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inawat niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat
Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, Dennis na aming obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin na himlay, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po ang aming mga kapamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na idinadalangin sa misang ito. Gawin kami marapat na pumasok sa buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina naming lahat, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso ng mga apostol, mga banal, kasama ni San Pedro na aming patron, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama po tayo sa pananalangin sa Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, walang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming Ama, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Huwag kayo maging handa sa maluwalhating pagbabalik ni Hesu Kristo ng aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, pinagkakalob ko ang aking kapayapaan. Pag-upusan ng saalang-alang ang aming mga kasalanan, kundi ang pananalig na iyong simbahan, na bubuhay ka naghahari,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batiin natin bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos, Galis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, napakapalad natin, narito ang ating Panginoong Diyos, ang ating buhay at muling pagkabuhay, ang ating kaligtasan. Tanggapin natin at lagi ng hanaligan, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nang ako'y tawagin mong sumunod o Kristo, ako ay nagpasyang susunod sa'yo sa aking pagtalima. Inakay mo ako ang tamang daan ay natakbuhan ko. Susunod ako, O Diyos, susunod ako. Sa buong buhay ko'y susunod sa'yo. Tanging sa'yo lamang ang buong buhay ko. Susunod ako sa'yo. Horatio Emperata, kaugnay ng COVID-19, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na, tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu na iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw sasalita. Sa pangalan po ng ating parokya, Pedro Apostol, at sa pangalan din ni Father Anthony, ay nais kong pasalamatan kayo, mga lectors, commentators, sa maraming mga taon ng inyong paglilingkod dito sa parokya. Isa kayo sa mga masasabi ko na kadugod-lugod na samahan ng simbahan. Pagpatuloy lang niyan at alam ko na nagagalak ang Panginoon sapagkat mayroong mga katulad ninyo na nagmamahal, nagmamalasakit sa salita ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko ninyo niyo maulo para sa pagbabasbas sa biyaya ng pag-ibig, awat habag ng Diyos. Kayo nawa at ang inyong buong pamilya ay patuloy pang pagpalain, kalingain, gabayan, liwanagan. Iligtas nawa kayo sa anumang sakuna at panganib at karamdaman, lalo na sa sakit natin kinatatakutan ng COVID-19, at baunin niyo mapagpagaling na kamay ng Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.